May mga tao nga sigurong ipinanganak na maglingkod. Kaya kahit sa murang edad, ay tila hinahanap na ng katawan ang gawaing malaki ang pakinabang sa kanyang kapwa. Mula sa simpleng pangarap hanggang sa mas mataas na layunin, dala niya ang diwa ng malasakit at pakikisa. Halina at kilalanin natin ang isang scholar ng bayan, kabataang nagsasabuhay ng tunay na esensya ng paglilingkod sa sambayanan. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ivy Manigos, 18 years old po. Isa po akong estudyante sa kursong BA Applied Psychology. Nalaman ko po ang liwanag at dunong noong nag-speech po si Ate Ning sa school po namin, noong FST week po namin. Naman po akong maisip na nagtulak o nag-inspire po sa akin na mag-volunteer. Pero nung high school pa po ako, senior high school, naghahanap na po talaga ako ng mga organizations na tumatanggap ng mga volunteer na malapit at accessible lamang po sa akin. Beses ko na pong pagbabalik-balik dito sa COMU. Naranasan ko po na ma-assign sa Dunong, sa Liwanag at ngayon naman po ay sa DocU. Pero so far sa mga yun, ano yung pinaka-paborito mo? Pinaka naging makabuluhan para sa'yo? Para sa akin ay lahat naman sila ay makabuluhan kasi iba-iba sila ng ginagawa. Sa Dunong po ay nagtuturo sa mga matatanda, sa ating di naman sila ninungno kasi okay lang naman yung edad nila, mga elderly lang po. Tapos sa Liwanag naman po ay nagtuturo sa mga teens at sa DocU naman ay nagdo-document ng mga kaganapan dito sa COMU po. Bilang estudyante at bilang volunteer na rin, yung talagang hamon na kinakaharap ko po ay yung sa conflict ng schedule kasi minsan sobrang dami talaga namin ginagawa sa school pero pero gusto ko pa rin namang sumama dito. So nagagawa ko po siya ng paraan sa pamamagitan ng parang nilalaan ko na lang po yung Sunday as a break sa academics ko po at magliwaliw po dito sa COM. Naalala ko po nung bata ako ay pinagtatawanan po namin or binubuli po namin yung mga item na nakikita po namin sa aming lugar. Pero ngayon po na sumama po ako sa COMU, na-realize ko po na katulad lamang din naman po sila kasi ako din naman po ay isang indigenous din, which is Igorot po. So parang nafe-feel ko rin kung ano yung nung pag nagkukwento sila na nakakaranas sila ng diskriminasyon kasi ako rin po ay naranasan ko rin po yun nung high school ako kaya hindi ko sila ino-open kaya parang nafe-feel ko rin po sila at yung mga natutunan ko naman po nung nag-COMU ako ay natutunan ko kung paano nga ba talaga makipag-communicate sa kanila at kung paano po sila itrato. Mas naging mindful po ako sa actions ko kung ano nga ba yung mga dapat kong sabihin, kung ano nga ba yung mga dapat kong punahin, kung importante po ba na mapuna ko yun, at kung ano nga ba yung mararamdaman nila kung sasabihin ko ang isang bagay. Marami po akong natutunan holistically, pero as a student talaga na parang medyo focus sa academics nung senior high school. Ngayon naman na college ako, parang hindi ko na siya masyadong tinututukan at parang hinihintay ko na lang na mag-Sunday o walang pasok para makapag-focus sa COMU ko. Iba't iba po kasi yung rason sa mga volunteers kung bakit sila magbo-volunteer. Pero para sa akin po, kasi sinabi ko kanina na parang academic break ko na rin siya kasi sobrang stressful na po ng school namin kahit first year pa lang po ako at hindi pa po natatapos yung first set. Kaya naman sa pagbo-volunteer ko na tayo, parang nawawala yung isip ko sa academics at kung ano nga ba yung mga meron ng problema sa bahay, sa mga kaklase, sa mga kaibigan. At parang yung attention ko is napupunta na lang po sa kanila at parang nasusolve na rin po or somehow nakakatakas po ako sa mga problema ko at parang nabibigyan ko na rin sila ng solusyon kapag kasama ko ang mga tao sa COMU. Kailangan pa ba ng payo para sumama ka? Kasi kung gusto mo talagang mag-volunteer, sasama ka pa rin kahit na kung ano man yung kinakaharap mong problema ngayon. Pero may isa nga po akong kaibigan na gustong sumama pero yung problema niya is madami ding ginagawa sa school. Kaya sinabi ko po sa kanya na tulad ko nga na gawin niya na lang na academic break yung Sunday kasi isang araw lang din naman po.
Nung nag-volunteer ako dito kasi parang di pa ako masyadong open sa kung ano man yung nararanasan nila kasi same lang din naman yung nakikita ko na ito sa mga barangay namin kaya para sa akin normal lang naman. Kaya nung naririnig ko na nahihirapan sila, anong nahihirapan? Hindi naman kasi naranasan ko nga yung ganitong pamumuhay nung nasa Cordillera pa po kami. Kaya parang normal na rin po siya. Pero nung nandito na po ako nung medyo nakasama-kasama ko na po kayo at narinig ko na po kung ano nga ba yung talagang nangyayari dito, parang napaisip ako na hindi naman talaga dapat nangyayari ang bagay na yon kasi may gobyerno tayo na dapat alagaan tayo or iprotektahan, ganon, pagserbisyuhan, pero yung nangyayari kasi parang nagiging talamak na yung corruption at parang mas na-open yung mind ko na talamak nga yung corruption kasi dati hindi ko naman talaga siya pinapansin pero nung nandito ako talagang nagiging open yung mind ko sa mga nangyayari. Muli, ako po si RD Maligos, isang estudyante rin po kaya kayong mga kapwa ko estudyante, kung stress na kayo sa academics, tara commune na para magkaroon din naman tayo ng academic break kahit isang araw lang. Ayun lamang, maraming salamat.